Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang Sabado po ng umaga, June 6, 2026. Good morning na po, Sister Vina Encarnacion, Padre Rosipino, good morning. Padre Joseph Trinidad, good morning. Sister Janet, good morning. Yan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Umagang kay ganda. Yan. Ipuntagin po mga kapatid para sa atin po mga kapatid na maabot ng ating pong Facebook Live Daily Vibrant Word sa umagang ito. Blessed morning po sa bawat isa. Yan. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, kumawit po tayo sa Panginoon. Handogin natin siya ng papurit pagsamba sa umagang ito. Hallelujah, we praise you Lord God. We glorify your name today. So Perseus, good morning. Mr. Arimi, good morning po. Lord, you seem so far away, 1,000,000 miles or more, it feels today. Hallelujah. Though I haven't lost my faith, I must confess right now, it is hard for me to pray. God, I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Holy Jesus. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, Lord. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. And I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray. I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Yes, Lord. Yes, Lord. We will sing to you, Jesus. We praise you. Glorify your name, Lord, today. Hallelujah. Once again, Lord, we humble ourselves and we ask for thy forgiveness today. Purify your people, Lord. Cleanse us, O Lord, from all unrighteousness. O Jesus, you are worthy. Salamat sa kapatawaran, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa katiyakan. As we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord God. Once again, Panginoon, aking po pinagkakatiwala ang Daily Vibrant Word sa umagang ito. Ikaw po, sumama sa amin, Panginoon, maghari po kayo mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ngayon po namin, Lord, paggabayan ng iyong Santong Espiritu, Lord God, sa umagang ito.
Hanggang salamat, pinupuri ka namin, tinadaan ko po anong planat ko walang kaaway. Sa umagang ito, wala po siyang karapatan sa mga anak ng Diyos. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan, sa iyo lamang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen and amen. Yan. Ayan, good morning na. Good morning na po sa bawat isa. Sister Tracy, good morning. Yan. Sister Josephine Jongko, good morning. Sister Lolita. Ayan, magandang morning po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga, napakabuti po ng Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, tayo po ay patuloy na magpasalamat at magbigay ng encouragement, no? Sa pamamagitan po ng ating pong daily vibrant word sa umagang ito. So without further ado, tayo na po mag-proceed sa ating pong pag-usapan ngayong umaga. Ayan. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 14 to 15, sabi po dito, work at living in peace with everyone, and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Sa Tagalog po, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Ayan po rin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong topic is about the venom of bitterness, the most dangerous disease of the soul. Ito po ay natin pong naituro na, no? Sa ating pong Sunday worship service, mga kapatid. So, gusto ko lamang po na i-emphasize din dito sa ating pong Facebook Live, no, mga kapatid. Because dahil sa pamamagitan po nito, sabi nga dito, the most dangerous disease of the soul. So alam naman natin, pag sinabi pong venom, alam naman natin yan na it illustrates that slowly damaging the heart. Kaya tinawag natin siyang the most dangerous. Yung venom kasi, yan po yung kamandag, no? Kung titingnan natin, ito po yung lason na nakukuha, no? Kapag tayo po ay na-bite ng ahas, no? So, alam naman natin, na itong venom na ito, it is a poisonous. Kaya tinawag natin to the most dangerous disease of the soul. So, pag sinabi pong bitterness, no? Dito tayo po mag-dive in, no? Sa bitterness, in Greek, pikria, means tumutukol ito sa matinding kapaitan, puot, at sama ng loob. Kumbaga, nagkaipon-ipon na ito mga kapatid. Kaya nga it is a metaphor used for destructive attitude such as bitterness, anger, hatred, or unforgiveness because they can spread harm in a person's life and relationship. Alam niyo po, hindi lamang po ito sa mga unbelievers, even the believers also ay namumuhay sa ganitong klase ng kasalanan. Yung sobrang, sabi nga natin kanina, sobrang, tumutukoy ito sa matinding kapaitan. Kumbaga talagang matindi, sobra-sobra, na puot at galit na nararamdaman ng isang tao. Kaya nga tinawag natin siyang dangerous disease, mga kapatid. Kung papansinin natin ang ating pong mundo, no? Sa kapanahunan po natin ngayon, nakikita natin, nakitang-kita po ang ganitong klase ng
disease. No, yung itong bitterness. Talagang kumukulo. Yung puso, kumukulo yung kaloob-looban hanggang sa sumiklab at sumabog. Dahil sabi nga dito, matinding kapaitan, matinding puot, at matinding sama ng loob. Pag sinabing bitterness, it is a hidden anger, unresolved pain, or offense na hindi natin pinapakawalan. Kaya nga sabi ko kanina, kumukulo. Sobra-sobra, no, na naiipon dito sa kalooban natin. At saan po ito nagsisimula? Nagsisimula ito sa hurt. Kaya nga hurt is real, no? Ano pa? Lumalalim yung offense, lumalalim yung kasalanan. At nagiging resentment. At nauuwi ito sa matinding kapaitan. Ang maganda, ang very dangerous dito, hindi ito agad-agad nagmamanifest. Hindi agad-agad ito nakikita, mga kapatid. But it grows inside. Oo. Talagang nagkakaroon ng reaction sa ating kaloob-looban. At siyempre, alam naman natin, sabi po ng Biblia, the overflow of the heart, the mouth speak. Hindi mo pwedeng ikaila, no? Kapag ang tao ay may ganitong klaseng pakiramdam o nararamdaman, hindi mo pwedeng itago, mga kapatid, kasi nakikita ito, nagmamanifest ito. Oo, mga kapatid. So ano ba yung mga signs na kapag ang isang tao ay punong-puno ng matinding kapaitan? Lagi mong binabalik-balikan ang mga sakit na naranasan mo, mga past hurts. At meron pang mga senaryo na naiinis, sobra kang naiinis doon sa tao kapag nakikita mo siya. Yung tinatawag natin partial forgiveness. Pinatawad mo lang sa salita, pero pag nakita mo yung tao, kumukulo. Yung galit mo sa kanya. Ayaw mo siyang makita. Gusto mong gumanti kahit silent, napaganti. Hindi ka makamove on sa mga bagay-bagay. Kaya nga, ito po yung katotohanan, hindi lahat ng sugat gumagaling. Yung iba nagiging ugat ng matinding bitterness. Di ba? Yung pala, kaya pala ang tagal hindi gumaling yung sugat kasi merong spiritual implication. Meron palang ugat ng bitterness. Yung mga unconfessed sin na namumuo sa ating pong buhay, sa ating pong puso, minsan iyan ang dahilan. Bakit yung sugat na yan ay hindi gumagaling? At kapag meron ka pong matinding kapaitan, mga kapatid, madali kang mairita. Oo. Di ba? Para laging, uncomfortable. Di ba? Ang saya ng panahon, pero ang lungkot mo. Para lagi kang kumukontra doon sa sitwasyon. At syempre, kapag ganyan ang iyong pakiramdam, nawawala na yung sigla. Nawawala yung joy, nawawala yung peace. Kahit balit na bagay, lumalaki. Diba? Titingnan natin, ang lit lang pala na pinagmula ng conflict, ang liit na bagay, pero lumalaki siya. Kasi nga, irritable ka. Kasi nga, bitter ka. Diba? Meron kasing ugat. May ugat kasi, yung root ng bitterness ay nandoon, mga kapatid. So ano ba ang ugat ng bitterness? Saan ba nagsisimula ang pagiging sobrang kapuutan o kapaitan? Kapaitan. Saan ba ito nagmumula? Ito po ay may proseso. Tanda natin. Mayroon pong pinagmumulan ito. Oo. Number 1, hurt. Diba? Nasaktan tayo. Offense o pagkakasala. Yung mga unconfessed sins.
And also, resentment, mga hinanakit na hindi mabitaw-bitawan. Kaya bitter nga eh. And also, siyempre, mauwi yan sa kapaitan, bitterness. May nagsabi sa'yo na masakit, nagsabi sa'yo na nasaktan ka. Oo, di ba? May mga gumagawa ng mali sa'yo. Hindi ka makamove on. May nangyaring hindi mo matanggap. Siyempre, Kristiyano ka na, born again ka na, alam mo naman na hindi tama yan. Instead na na-release mo na, tinago natin. Yung tinatawag natin na kinimkim. O, diba? Kinimkim natin. Imbis na pakawalan. Okay lang ako. Diba? Minsan ganun tinanong mo, okay lang ako. Kaya minsan yung ganung sagot, medyo ano yun eh. Diba? Pag tinanong mo isang tao, okay lang ako. Move on na ako. Pero deep inside, hindi pala. Kasi nga mayroong resentment. Parang sugat na hindi nalinis sa labas, mukhang okay naman, pero sa loob may infection pala. Di ba? Madalas ganun po mga kapatid. Kapag tinanong mo, okay naman. Pero, maya-maya, grabe na yung, sumisiklab na yung damdamin. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, sabi niya, alisin ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, masasakit na salita, at paninirang puri. Gayon din ang lahat ng uri ng masamang pag-uugali. Sa halip, sabi niya, maging mabait kayo sa isa't isa, magiliw ang puso, pagpapatawad sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Di ba napakalinaw? Alisin lahat, hindi lang some, but lahat, all. Get rid of all bitterness. Mga kapatid, rage, anger, harsh words, slanders. Instead, sabi niya, be kind to each other. Tender-hearted, forgiving one another, just as Christ has forgiven you. Napakalinaw ng instruction ni Paul, mga kapatid. Kasi alam niya na ang bitterness, mga kapatid, ay a dangerous disease of the soul. Alam niya. Kaya, ano ba yung mga dreadful consequences of bitterness? Number 1, ito po yung puntos natin. Ano ba yung epekto ng bitterness, mga kapatid? Number 1, it poisons your heart. Yun naman talaga ang target nitong kasalanan ito. It poisons your heart. Kaya nga venom. Di ba? Doon po sa binasa natin kanina, sa Ephesians chapter 4 verse 31, alisin ang lahat ng sama ng loob, puot, galit, masakit na salita, at paninirang puri. Gayon din ang lahat ng uri ng masasamang pag-uugali. Kasi nga, dangerous ito, mga kapatid. Kapag may bitterness ka, kahit maliit na bagay, lumalaki. Yung napakasimpleng problema, napakaliit na problema, dahil nga meron kang bitterness, lumalaki siya. Kasi nga, meron pong namumuong ugat, may namumuong pressure sa loob. Hindi mo mailabas. Oo. It poisons your heart. Also, hindi lamang po it poisons our heart, it spread to others also. Kasi, nadadamay. Kaya, di ba sabi po ng binasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 15, ipag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Kaya minsan, ang bitterness hindi lamang personal. Ito ay nakakahawa. Oo. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Nakakahawa po ito. At hindi natin ito namamalayan, nadadamay na pala yung iba. Kasi kamandag nga ito di ba? May kamandag. Nakakahawa. Kumbaga sa virus. No? Nakakahawa, mga kapatid. Ano pa yung pangatlo? It blocks your relationship with God. Mark 11:25,
kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Kapag meron ka pong sobrang galit, hirap kang manalangin. Oo, hirap kang manalangin. Hirap kang sumamba. Napakahirap mong lumakad papunta sa simbahan. Hirap kang lumapit sa Diyos, mga kapatid. Kapag meron kang ganitong klaseng karakter, pag-uugali. It blocks your relationship with God. Kaya minsan hindi mo ma-discern. Hindi mo ma-discern yung godly perspective. Kasi punong-puno ka ng kapaitan. Kung titingnan natin yung sayang po ni Naomi, no ba? Alam naman natin yung kwento sa Ruth chapter 1 verse 19 to 21. Na sabi dito, so the two of them, si Ruth at si Naomi, yung magbiyanan, continued on their journey. When they came to Bethlehem, the entire town was excited by their arrival. Kasi nga, nung time na nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem, pumunta po sila sa Moab. Diba? At doon po, inabutan yung kanyang asawa, namatay, no? Also, yung asawa din ni Ruth, namatay din, di ba? Kaya bumalik siya sa kanilang bayan, no, sa Bethlehem. Malayo pa, nakita na siya ng kanyang mga kapitbahay. Kaya sabi sa verse 20, don't call me Naomi. Di ba sabi niya? She responded, instead call me Mara. For the Almighty has made life very bitter for me. Sabi niya sa verse 21, I went away full, but the Lord has brought me home empty. Why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer, and the Almighty has sent such tragedy upon me? Kaya nga yung kanyang pangalang Naomi, napakaganda. Ibig sabihin po niyan, pleasant, sweet, maganda. Pero sabi niya, wag mo na akong tawagin Naomi. Sabi doon sa mga kaibigan niya, tawagan mo na lamang akong Mara. Pag sinabi kasing Mara, ibig sabihin niyan, bitter. At ngayon lamang ako nakita na ang ganda ng pangalan mo, tilitan mo ng hindi maganda. Normally, kapag ang pangalan natin hindi maganda, gusto natin palitan na maganda. Di ba mga kapatid? Pero dahil nga, yung kanyang sentimiento, sabi niya dito, don't call me Naomi, but call me Mara. Minsan ganon. Dahil may mga resentment, may mga puot tayo na nangyayari sa buhay po natin, na-divert, kakaroon ng problema. So ano po ba ang solution? Sabi nga dito, kung ang bitterness ay destroy our soul, forgiveness is the cure. Yun naman, pagpapatawad, yung lunas, mga kapatid. So, kailangan magpatawad. Yung palang kailangan. Di ba? So, the antidote of bitterness is forgiveness. Kailangan mo magpatawad. Kaya sabi po dito, sa verse 1, sa number 1, forgive us, Christ forgive you. So, Colossians chapter 3, verse 13. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who defends you. Remember the Lord forgive you, so you must forgive others. Di ba, mga kapatid? Hindi dahil deserve nila, kundi dahil pinatawad ka ni Kristo. Yan po ang magandang balita. Titingnan natin yung kasaysayan po ni Job. Alam naman natin yung kanyang storya sa Biblia. Sa nata ang pinakamatinding nangyari sa kanyang buhay. Namatay ang kanyang mga anak, namatay yung kanyang mga nawala yung kanyang mga ari-arian, yung mga herds, mga hayop niya nagkakamatay hanggang sa po ay
itatwa o kaya pagsabihan ng hindi maganda nung pamilya mo, nung mga mahal mo sa buhay. Pero ano po ang ginawa ni Job? Nanatili po siyang loyal sa ating pong Panginoon. Job, remarkable is that continued to trust God. Even he did not understand what was happening. He asked difficult questions, pour out his pain, and wrestle with confusion. But, sabi dito, he never abandoned God. Mga kapatid, napakaganda po ito. Forgive us, Christ forgive you. Minsan ito lang talaga ang problema. Bakit hindi tayo makausad-usad? Kulang tayo sa pagpapatawad. Yan. Okay? Number 2, release the pain to God. Kaya tama si Paul eh. Sabi ni Paul, sabi sa Romans chapter 12 verse 19, the friend never take revenge. Sabi niya, di ba? Leave that to the righteous anger of the Lord. For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Hindi natin kailangan gumanti. Hayaan mo si Lord ang gumanti. Hayaan mo si Lord ang magbigay ng hustisya. Kaya nga sa nangyayaring ito sa atin, di ba? Sa Senate, pagkatiwala mo sa Panginoon, siya magbibigay ng hustisya. Hindi mo kailangan gumanti. Oo. Dahil lang ba sa meron kang bitterness, may puot at galit, may resentment sa buhay mo, kaya ka tayo gumaganti. Wrong move, sabi nga nila. Ibigay mo sa Panginoon ang hustisya. Diba? Release the pain to God. And number 3, choose healing over hurting. Diba? Ephesians chapter 4 verse 32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Hindi mo kailangan gumanti. Sabi ko nga kanina, forgiveness is not a feeling, it is a decision. Kapatid, it is a decision to forgive. Hindi mo kailangan gumanti. Ibigay mo sa Panginoon, hayaan mo ang Panginoon ang siyang magbigay ng hustisya. Si Lord ang bahala, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kaya nga, ang katotohanan po, sabi dito, life is too short to have a victim mentality. Diba? Yung laging ini-input sa atin ni Satan. Talunan ka na. Wala ka nang magagawa. No. Say no. Diba? It is a decision. May karapatan ka manindigan, ipaglaban ang katotohanan, ipaglaban ang tama. Basta nasa tama po tayo mga kapatid. Huwag tayo magdalawang isip, gawin yung nararapat. Life is too short to have a victim mentality. Oo. Tayo po minsan nawi-weaponize. Oo, mga kapatid. Nagagamit. At sino ang natutuwa? Si Satan. Diba? Si Satan. Masayang-masaya kapag nakikita niya nagkakagulo, nag-aaway-away, hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakasundo. Sino ang natutuwa? Si Satanas. Kaya sabi dito, di ba, get better, not bitter. Ayan. Maging mabuti, hindi maging mapait. Kaya minsan ito ang problema. Marami pong mga tao ay hanggang ngayon ay nandun pa rin sa nakakulong pa rin sa bitterness. At kung meron ka pang mga taong hindi napapatawad sa mga oras na ito, alalahanin mo yung mga taong hindi mo pa pinapatawad, it's time to forgive. Meron ka bang mga sugat na hanggang ngayon, dala-dala mo pa?
Hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay sa galit. Tinawag ka niya para mabuhay sa kalayaan. Bitterness imprison, but forgiveness sets you free. Ulitin ko po, napaganda po ito. Bitterness imprisons, but forgiveness sets you free. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Inaamin po namin, Lord, na may mga sugat kami, may mga taong nakasakit sa amin, o may mga taong nasaktan namin. Ikaw po nakakaalam, Panginoon. Kaya naman sa oras na ito, dalangin ko, itong aming pinag-usapan, pinag-aralan ngayong umaga, magbigay ito sa amin, Panginoon, ng kalinawan sa amin, Panginoon. Salamat po na sa kabila ng lahat ng pag-uusig, naroon pa rin pinili namin yung pagpapatawad, Panginoon. So, hindi po madali magpatawad, pero dahil sabi mo, Panginoon, kailangan namin magpatawad. Dahil ito po ay yung utos po ninyo. So, umagang ito, Lord, heal our hearts, Lord. Alisin mo ang mga anumang ugat ng bitterness sa loob namin. Palitan mo ito ng pag-ibig, kapayapaan, at kagalakan. Salamat dahil pinalaya mo kami. Lord, sa ganitong klaseng pag-uugali. Salamat po na naroon ka lagi gumagabay, pumapatnubay sa amin, tinatapik mo kami. O Lord God, thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito, sa amin pong mga kapatid na naglaan ng oras, sa amin 28 viewers today. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, exceedingly and abundantly. Ayan. Good morning na po sa bawat isa. Pastora Tess Bilas from Lubang. Brother Jeff Reyes, good morning. Pastor June Bilas, yan, good morning. Sino pa yung mga hindi ko na Sister Mary Jean, good morning po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Patuloy tayong ingatan ng Diyos sa maghapon ng Sabado. Maging mabunga po tayo sa lahat nating gagawin. Samahan tayo ng Panginoon. Lord God, marami pong salamat once again today. At muli, pinakatiwala ko sa mo palang kamay, Lord. Meron pong mga kapatid namin na meron pong physical illness sa umagang ito, Lord God. Lord, patuloy ko pong tiyataas sila sa iyo. Lord God, tapikin niyo po ang kanilang mga balikat. Lord, ipadalo yung kagalingan na nagmumula po sa inyo. Din po, Panginoon, Lord God, ang aming pong bansang Pilipinas ay kung po pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Kung po maghari o Diyos, ikaw po manguna. Also, Lord, kami po ay nakikigalak sa aming pong mga kapatid ngayon na nagdiwa ng kaarawan, kanilang mga kaarawan, at mga wedding anniversaries, Lord. Gagalak po kami, O Lord God, sa kanila pagdiriwang, O Lord God, sa araw po nito. Salamat, Ama. Sa iyo namin po pinagkakatiwala ang buong maghapon. Silyohan niyo po ang aming pong mga buhay, ang aming pong pamilya, ang aming mga kabuhayan, O Lord God, sa araw na ito. Lord, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Yan po mga kapatid, salamat po sa inyo. To God be all the glory. God bless.